open it in the book of Amos chapter 8, verse 11. Sa mga walang Bible, meron pong presentation dito at pwede po. Amos chapter 8, verse 11. The Bible says, "Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord." Verse 12, "And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it." Sa Tagalog, basahin natin. "Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Sila'y magsisitakbo ng paroon parito upang hanapin ang salita ng Panginoon. At ang sabi ng Diyos, at hindi nila masusunod." Amen. Pamamagatan ko po ang mensahe ng ating Panginoon na nagsasabing, when spiritual hunger hits hard. When spiritual hunger hits hard. Let's bow down our head and let us pray. Father Jesus, we come to you, O God, with a thankful heart, O God. Convict us once again with your words, Panginoong Jesus. Lord, I can do nothing without you, without your holy presence. Saturate this place, O God, with your words, with your love, with your anointing, O God. Hallelujah. Kami lamang, Panginoong Isus, ay subject sa iyo. Isinasangguni po namin ang aming mga sarili. We submit, O God, ourselves to you, O God. Pinasasalamatan ka namin, Panginoong Isus, na sa kabila po, Panginoong Isus, ng aming mga pagkukulang sa iyo, hindi mo ito tinitignan, kundi tinitignan mo ang aming pagnanais na makalapit sa iyo. Marami po kaming mga kasalanan na nagawa, karumihan na nagawa, Panginoong Isus, na nasaktan po namin ang iyong damdamin. But thanks be to you, O God, hallelujah, for your mercy and your grace. Na hanggang ngayon, nakikinabang po ang bawat isa sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo ang aming mga puso. Tignan mo ang aming mga pagsusumamo, Panginoon. Open our hearts, our mind, O God, upang malaya kang pumasok, makapasok sa aming mga sisidlan. Huwag mong pahihintulutan, Panginoon. Hallelujah. Na sa umagang ito, empty pa rin ang aming mga puso. Lord, we expect blessing, healings, deliverance today, right here, right now, by the word of faith and by the power of your name. Release your heavenly blessing as you pour it out, O God. Maraming salamat. Bless your words. Anoint thy servant in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. We pray. Everybody say amen. Thank you. Please be seated. Thank you, backup. Thank you, musicians. When spiritual hunger hits hard. Amen. Tignan mo yung katabi at ngitian mo siya. Ngitian mo lang. Amen. Praise God. Sino po sa inyo dito yung gutom na? Lahat ng nagugutom magsabing hallelujah. Hallelujah. Ano naman yan, mga kapatid? Gutom na kagad kayo. Minsan mga kapatid, yung gutom, no, nakakawala ng focus natin yan. Bakit? Pag gutom ka, yung utak mo parang hindi
Nakaka-focus sa dapat mong pinapakinggan. Hindi nakaka-focus sa pinapanood mo o sa ginagawa mo ngayon dahil empty ang iyong tiyan. Pupunta yan sa isipan mo, gutom ka. Now, tayong lahat mga kapatid ay nakaka-relate pagdating sa hunger mga kapatid dahil as human being, tayo po ay nagugutom physically. Sino dito hindi nabubuhay kapag hindi nakapagkape sa umaga, taas ang kamot? Talaga mga kapatid, di ba minsan sa iba sa atin dito, kape na lang yung agahan, okay na, solved na, di ba? O di kaya minsan may mga tao dito sa loob ng church o sa atin na lang, hindi kayang mag-agahan kasi nasisikmurahan. Di ba si Michael, ganyan yan, hindi ka nag-aagahan, di ba? Ganun talaga, no? Kahit masarap ang luto ni Largina, di talaga. Hindi talaga luto. Nagkahalakon bigla. Praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, yung mga bagay na yan ay napakadaling solusyonan lamang. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ang sabi ng sanlibutan, pag gusto mo mag-Jollibee, isang order na lang sa cellphone mo, kayang-kaya na, Brother Jeff. Pag gusto mo mag-milk tea, isang bayad na lang sa GCash, kayang-kaya na. Pag gusto mo naman yung mga kainang silog-silog, pwede kang lumabas lang sa labas ng kanto mo, nandiyan na ang Kuya Rice, makakakain ka na agad, Brother Jeff. Wala na, yung Kuya Rice na gusto ko, mga kapatid, hindi na nakikinig sila. Di ba? Napakabilis talaga. Noon nga, sabi nila mga kapatid, isa ka na daw rich kid na tao kapag noon nakakapag-Jollibee ka. Pero ngayon mga kapatid, parang yung Jollibee, McDo, Chowking, Makinasal, parang normal na lang natin sa panahon ngayon, di ba? Karinderya na lang yun eh. Rich kid ka na kapag nakapag-spaghetti ka, naka-one-piece chicken ka, tapos may Coke float sundae ka, may spaghetti ka. Rich kid ka na daw niyan noon mga kapatid. Pero ngayon normal na lang yan. Pero sa lahat po ng yan mga kapatid, meron pong gutom na hindi kayang bilhin. Ito po yung tinatawag na spiritual hunger. Everybody say spiritual hunger. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, na kahit maganda man ang trabaho mo, hindi yan kayang makapag-satisfy ng ating mga kaluluwa. Shall we shout amen? May mga barkada tayo, may mga kaibigan tayo mga kapatid, pero masasabi mong kulang pa rin. Hallelujah! Marami ka namang pera, pero bakit parang empty pa rin ang puso mo? Hindi po pera mo sa bangko, nakaimbak mo sa bangko ang makakapag-satisfied sa atin sa presensya ng ating Panginoon. Marami kang pera sa bangko, mataba ang bulsa mo, pero merong kulang, merong spiritual hunger pa rin mga kapatid. Hindi po yan ang makakapag-satisfied sa ating mga kaluluwa, church. Dahil ang mga bagay na yan ay mga material things lang. Financial needs lang yan ng tao, mga kapatid. The only thing, mga kapatid, ang makakapag-remain ng spiritual hunger natin ay ang banal na spirito ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Yung bang marami ka namang pera, pero bakit may emptiness pa rin? Marami ka namang ginagawa at pinagkakaabalahan sa buhay, pero parang walang direksyon, wala kang tinutumbok sa buhay mo. Para bang hindi mo maasinta yung tinatamaan, pinapana mo. And church, ang gutom na yan ay hindi masusolusyonan ng kahit anuman. Hindi malulunasan ng mga promo meals, ng mga discount sa Shopee mo. Hindi yan ang makakapag-satisfied sa atin mga kapatid. At hindi kayang bayaran ng kahit anong sweldo natin yan. Naparang niyo yung sabi ni Vice Ganda sa Showtime, ang private teacher pala sa school ay 10,000 lang ang sahod sa isang buwan. Ang baba mga kapatid. Minsan may mababa pa ba dyan? Minsan 7,000 lang isang buwan. Kaya nga kalukuhan yung sinasabi ng DTI mga kapatid na 500 noche buena. Kaya Sam, hindi, di ba?
Isang pampano lang yun eh. Hindi kaya. 300 plus ang isang pampano. Now, ito po yung hunger na kahit busog ang tiyan mo, pwede ba rin maging empty ang puso natin? Ito yung tipong kahit may pera ka na, may trabaho ka na, may mga gadgets ka na, kahit marami ka pang travel, pero parang may kulang pa rin. This is not a hunger for food. This is hunger for God. So say amen. Ang sabi po ng Diyos sa Amos chapter 8 verse 11 to 12, darating ang panahon na ang mga tao ay ihahanap sa salita ng Diyos. Maglalakad sila ng malayo, from sea to sea, mountains to mountains, magsisilaboy sila dagat sa dagat, paparoon sila at paririto, ngunit hindi nila masumpungan. Na parang sa atin ngayon, mga kapatid, hinahanap natin sa social media, naghahanap tayo ng mga inspiring quotes, mga kapatid, babasahin lahat ng mga pwedeng basahin just to feed our soul, pero hindi natin mahanap. Bakit? Because sa panahon nila Amos, they ignored God for too long. Maganda itong sasabihin ko. Point number 1. Spiritual hunger begins when life feels, spiritual hunger begins when life feels full, but the heart feels empty. The Israelites during Prophet Amos' time was prospering. Yumayaman po ang mga Israelites. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, ito magsilbing paalala sa atin, mga kapatid, listen to this, maganda po ito. Ang mga Israelites during the time of Amos, yumayaman ang mga Israelites. Masagana sila. Puno ng blessing. Puno ang kanilang mga negosyo. Umuusbong. Lumalago sila. Pero habang ito, makinig kayo. Pero habang umaangat ang kanilang buhay, bumabagsak naman ang kanilang relasyon sa Diyos. Oh, hallelujah. In Amos chapter 6 verse 4 to 6, sila po'y nabubuhay sa luho at kasaganahan. The Bible says, you lie on beds inlaid with ivory, and lounge on your couches. You dine on choice lambs. You drink wine by the bowlful, and use the finest lotion. Mga palatandaan ng pag-asenso nila. Una, ang higaan po nila ay ivory beds. Pangalawa, sila po ay may high-end furnitures. Meron po silang special food. Ano yung special food nila? Kumakain sila ng mga choice lambs, mga premium meat. Sa mga panahon natin ngayon, ano yung mahal na parte ng baka? Wagyu steak. Magkano yun sa Japan? Magkano yun? Wagyu. Wagyu, mahal yun. Wagyu. Okay na pampag. Wagyu. Mahal yan. Premium meat yung kinakain nila. Bowl full of wine. Excess ang dami, mga kapatid. At gumagamit sila ng finest lotion. Pangmayaman talaga. Hallelujah. Ibig sabihin, mataas ang ekonomiya ng Israel. Malakas ang trading system nila. Yung picture parang ganyan, di ba? Now, sa Amos chapter 3, isa-isahin natin kung paano sila yumayaman, sumasagana, lumalago, yumayabong ang kanilang mga negosyo, mga kapatid. In Amos chapter 3 verse 15, marami silang mga bahay, mga luxury house. I will tear down the winter house along with the summer house. The houses adorned with ivory will be destroyed. Kung may winter house at summer house, ibig sabihin, meron sila mga multiple properties.
At parang ang bahay nila ay mga ivory house. Ay isa sa mga obviously sign na sila po ay mayaman. Basta nyo ha, pangalawa yan. Pangatlo, Amos chapter 5 verse 11. Kumikita sila ng malalaking lupain at mga bahay. You have built stone mansions. You have planted lush vineyards. Kapag stone mansion ang bahay mo, hindi yan pang-ordinaryo. Madalas sa panahon, mga kapatid, barong-barong lang ang bahay. Minsan, ang bubong mo ay, ano yun, yung buko ba yun? Sa nipahat? Ang tawag doon? Pawid? Pawid. Ano? Pawid. Pawid. Yan lang ang bubong. Hindi pa nga plywood eh. Minsan gagamitan lang ng parang ganun din. Pawid lang. Pero sa kanila, bato ang kanilang mga bahay. Matibay na kahit anumang hangin, umulan, hindi guguho. Now, they have planting big vineyards. It means they have large-scale agriculture and it a signs of economic strength. Mayaman talaga ang Israel, mga kapatid. Sobrang yaman sa panahon ni Amos. Pang-apat, Amos chapter 8 verse 5. Sa sobrang malakas yung economic nila, yung trading system, yung mga negosyo nila, the Bible says, when will the new moon be over that we may sell grain and the Sabbath be ended that we may market wheat? Ibig sabihin, busy sila sa trading system. May palitan. Malaki ang demand ng grain. Malakas ang kita ng kanilang negosyo. Obsessed sila sa negosyo to the point na gusto nilang tapusin agad ang worship time para makabalik sa selling. Hallelujah! Habang umaangat sila, pataas ng pataas, bumabagsak ang kanilang worshiping time. Kumbaga parang nagiging professional ka na. Tumataas na ang, kumbaga, nagkakaroon ka ng moral. Dati wala ka naman eh. Pero ngayon, nakapagtapos ka na ng pag-aaral. At kung makatingin ka sa mga tao, mas mababa sa'yo, parang ganyan ang tingin mo. Hindi mo na makita yung nasa baba mo. Na parang ganito ang nangyari sa kanila. Tumataas, yumayaman sila. Malayo ang kanilang nararating. Pero yung worshiping time nila, pabagsak ng pabagsak. Na parang sa atin, busy na tayo sa mga kalayawan. Busy tayo sa lahat ng ating mga pinagkakabalaan. Pero yung time natin, numinipis. Anong ibuhay mga kapatid? Do you still or do you can still pray at least 10 minutes? Amen. Or 2 minutes pa lang? Pagod ka na! Handog ka na! Hello? Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Woo! And this shows high economic activity and prosperity-driven lifestyle. Panglima na ba? Pang-anim. In Amos chapter 2 verse 6 to 7, they had enough wealth to lend and exploit. They sell the innocent for silver and the needy for a pair of sandals. And this indicates, church, sobrang taas ng yaman ng mga elite. Mayroon silang buying power. May system of trade strong enough to enslave or control the poor people. Kaya nga nilang bayaran, kaya nilang bilhin ikaw eh. Sa lakas po ng kanilang ekonomiya. Na para bang marami sa panahon natin ngayon. Busy tayo sa ating mga career. Busy tayo sa ating negosyo at trabaho. Busy tayo sa mga live streaming, social media. Busy sa lahat ng bagay. Pero hindi busy sa Diyos. Hello? May isang story mga kapatid, may isang tatay na sobrang sipag niya. Nagtatrabaho siya araw-araw, kumakain siya araw-araw para mapakain, para mabigay yung mga needs ng family. Nabibigay niya lahat sa pamilya niya.
mga appliances, gadgets, baon ng mga anak, bagong gamit. Pero isang gabi, tinanong siya ng anak niya. Ang sabi ng anak niya, "Pa, tatay, bakit parang laging pagod at malungkot ang mga mata mo kahit kumpleto tayo?" Saglit siyang nanahimik at ang sabi ng tatay, "Kasi anak, may hinahanap ang puso ko na hindi kayang ibigay ng trabaho. Hindi pera ang kulang, hindi gamit sa bahay ang kulang. Si Lord ang kulang sa buhay ko." Are you still longing for the presence of Jesus? Hindi enough ang hype sa pag-worship, mga kapatid. Isama at isubmit natin si Jesus sa lahat ng ating pagkakataon sa buhay. Lumaban ka man, isama mo ang Panginoon. Umusbog ka man, isama mo ang Panginoon. Malayo man ang marating mo, makapagtapos ka man ang pag-aaral, makahanap ka man ng magandang trabaho, isama mo ang ating Panginoon. Huwag kong iiwan ang Diyos sa panahon na masagana ka na. Huwag kong iiwan ang Panginoon sa panahon ikaw asensado na. Look what the Lord has done in your life na mga panahon na walang-wala ka. Walang ibang tumulong sa'yo. Ang Panginoon lang. Can we clap our hands to Jesus? Because many people today have everything except Jesus. Kagaya ng mga Israelites, mga kapatid, kasabay ng kanilang pag-asenso, bumababa ang kanilang kapanalan at lumala ang injustice. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, kahit gaano man kalayo ang narating mo sa buhay, huwag mong kalimutan ang Panginoon. Kahit may milyon-milyon na tayo sa bangko, kahit marami na tayong properties at asensado na tayo, o kahit gaano man nakapagtapos ka ng course na favorite mo, isama mo ang Diyos sa tagumpay. Huwag natin kalimutan ang Panginoon. Huwag natin kalimutan si Jesus. Dahil marami na pong mga tao ang napahamak nung tinanggal nila sa eksena ang Panginoon. Tignan nyo sila. Lumpo. Binaba ng Diyos. Kasi mayabang eh. Nasilaw sa yaman, nasilaw sa pera, na humaling sa mundo, na wala ang pag-ibig sa Diyos. Because spiritual hunger hits when life is full, but the heart is empty. Church, pagpapasok tayo dito sa loob ng panambahan, huwag impression ng kapatiran ang hanapin nyo. Huwag ang spotlight ang hanapin po ninyo. Huwag simpatsya ng pastor ang hanapin nyo. Huwag impression ng bawat kapatiran sa loob ng church. Unang hanapin mo paano nyo mabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Huwag kayong magmayabang, huwag kayong magmalaki. Sabi ng Panginoon na kahit sa isang iglap, kayang alisin ng Diyos yan. Hello, do you hear me, church? What impression ng ibang tao? Huwag tayong magmayabang. Minsan sa kayabangan natin, minsan sabi sa district conference, minsan sa kayabangan ng tao, nakakakulani sa kilikili. Pag may kulani ka sa kilikili, ganyan ka. Minsan ganyan tayo pag mayabang tayo. Pag mayabang ka, minsan nagkaka-stiff neck ka daw. Hindi ka na makatingin sa iba, ganyan na lang. Hello? Alisin natin ang kayabangan. Nature ng tao ang mayabang. Pero we keep on coming to church. Inaalis ng Diyos, nire-reforma. Binabago tayo ng ating Panginoon. Nililinis ng Diyos ang ating pagkatao. Monday, malit pa lang yung kayabangan mo. Pero papalapit na ang Sunday, lumalaki. Pagdating ng Sunday, tatabasin ulit ng Diyos yan. Ganun tayo mga kapatid. We may not perfect, but we serve a perfect God na kayang linisin ang ating mga kasalanan, kayang patawarin ng
malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Point number 2. Spiritual hunger hits hard when we remove God's word from our daily life. In Amos chapter 8, God said, there will be a famine, not of bread, not of water, but of hearing God's word. Listen to this. Sa loob ng church, simba ka, check. May Bible ka, check. Ano pa? May preaching, check. Ginagampanan pa rin ang ministry, check na check. Pero wala na ang desire. Hindi ko makalimutan sinabi ni Pastor Roland Rosario. Listen to this. Alam niyo po ba na pwede kayong maglingkod sa Panginoon pero wala na kayong pag-ibig? Marahil, you keep coming on church. Midweek, you attend services. You attend church Sunday service. You keep listening on Sunday school. Pero wala ng pag-ibig. Physically present ka, nakaupo ka dyan. Pero yung pag-ibig natin wala na. Pwedeng mangyari sa isang Kristiyano. Keep watch. Pag-aralan natin ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. Marahil nakataas ka ng kamay kanina, pero wala ka ng conviction. Nakaupo ka ngayon dyan, pero wala ka ng interest. Wala na yung sensitivity ng boses ng Diyos. Nakaupo ka dyan, pero sa tingin mo, kinakausap ka ba ng Panginoon? Hello? Minsan, nakakatulog ka pa nga eh. Kalabitin mo yung katabi mo na inaantok na. Sabi mo, Brad, gising. Sabi mo, Brad, gising. Masakit ang pangangaral ngayon. Oh! Ano mga halimbawa niyan ngayon? Sa modern day natin ngayon, nilista ko ito eh. Kapag mas consistent ka na sa kakapanood ng Netflix kaysa sa devotion, walang tinatamaan dito kasi walang may Netflix. Kapag kaya mong mag-scroll ng 2 oras sa Facebook mo, pero hirap kang mag-pray ng 10 minutes. Kapag kaya mong magbabad sa computer, pero struggle ka magbasa ng isang chapter sa Bible. Hindi masama ang enjoyment, sabi ko sa inyo. Hindi naman masama ang magpakasaya tayo minsan. Pero kapag nako-compromise na at nagiging kapalit na neto ang ating mga spiritual life, doon nagsisimula ang gutom at kauhawan sa presensya ng Panginoon. Do you hear me, church? And try this reflection, church. Nakalagay ba dyan? Panginoon, kailan mo huling kinausap ang puso ko? Panginoon, kailan ko huling naramdaman ang pag-ibig mo? Lord, feeling ko hindi ako ngayon. Every Sunday, hindi na ako nag-speaking in tongues. Panginoon, kailan mo huling kinausap ang puso ko? Nandito ka pa ba? Pinapasok mo pa rin ba ang puso ko o wala ka na talaga? Naglaho ka na talaga pa ba, Panginoon? And Lord, na-miss ko ba ang boses mo dahil maingay ang mundo? Meaning to say, mas ingay ng mundo ang pinapakinggan natin kaysa sa boses ng Diyos. I tell you, church, it is the sign na lumalayo ka sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, let me remind you, ang simple lang ng solusyon ng Panginoon. Come to me, all ye that heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn from me. For my yoke is easy and my burden is light. Pasanin natin ang pamatok ng Panginoon. Magaan lang yan. Kaya ito
Minsan baka hindi convert ang pamilya mo, yung magulang mo. Minsan late ka na gumising, tamad ka pa sa gawaing bahay. Minsan iniiwan mong tambak yung hugasin mo, tapos ang gawing excuse mo pa, mama, lilate ako sa practice, late na sa gawain. Kaya baka hindi makakilala ang pamilya natin dahil ikaw lang rin ang nagiging hindrance. Hello! Pag ganyan kayang people, ang sarap mong sapukin ang ulo mo. Don't make church service as your excuse, young people. Katitisuran sa magulang yan. Yung tipong simba ka ng simba pero sa bahay hindi nababago ang attitude mo. Ganun ka pa rin. Na parang bang yung salita ng Diyos na napakinggan mo, Monday na ngayon, yung Sunday na napakinggan mong church service preaching, parang pumasok lang sa kanang tenga, lumabas sa kaliwang tenga. Walang natutunan. Mga kapatid, pinag-aaralan ba natin o ninanam ba natin ang mga salita ng Diyos kada linggo? Yung mga paalala sa atin sa Sunday service, Sunday school, tinitake down ba natin yan? Nilalagay ba natin sa puso yan? O pakinggan lang natin, labas din sa kabila. Sabi ng Panginoon, parang tinkling cymbals lang yan. Maingay ka lang, pero wala kang laman. Parang kang batingaw na umaalingaw-ngaw. Parang lata, pag walang laman, ang ingay niya. Pero hindi ingay ang lata kapag may laman yan. Ano ba tayo? Latang walang laman o latang may laman? Dapat may latang laman tayo. Ihagis mo ang condensed milk. Diba? Kaya ang kinakailangan dito, consistency, mga kapatid. Consistent lang sa pagpunta ng church, kahit mahirap. Kaso dito si Sister Bella. Sister Bello, giniba ang bahay nila. Inalayas ng may-ari. Pastor, hindi po ako makakapagsimba. Mga magulang, hindi pa converted. Pero may struggle, pinalayas kami. Hindi po muna ako makapagsimba. Papatuloy pa rin. Minsan tayo, simple lang ang problema. Ang palayaw lang. Mabigat na problema na sa'yo yan. Mahiya ka sa may mabigat na problema. Wala lang kayong internet, parang guguho na buhay mo. Nalobat kang cellphone mo, tapos na-brown out, parang bang mawawasak ang buhay mo. May mas mabigat pang problema kaysa sa pinagdaraanan mo. Tingnan mo ang iba. Look! Tingnan mo ang iba. May mabigat na pinagdadaanan. Naawa ko mga kapatid. Giniba yung bahay. Saan kayo lipat? Sa kabilang gilid lang. Kasi kinukuha na ng mayari. Ilang kayo naapektuhan? 4 na pamilya. Tama ba? Makita mo ba na parang may problema? Wala. Kasi nakakita, the joy of the Lord is my strength. Dito sa church, mga kapatid, magaling lang talaga tayo magdala minsan. Bagbag ng damdamin sa likod, pero masaya tayong pumapasok ng church. Kapulutan natin ang kalakasan yung mga kapatiran na kahit maraming problema, alam mong bigat na bigat, pero nakasmile pa rin, nakangiti pa rin. Sasabihin ko sa inyo, paulit-ulit ko sasabihin sa inyo, bagbag ka man ng mga problema at sulurin na ng buhay, pero nakukuha mo pa rin umati. Sasabihin ko sa inyo, higit kang pinagpala ng Panginoon. Clap your hands to Jesus. Point number 3. Spiritual hunger is often God's wake-up call. Hindi po lahat ng paghihirap. I want to make this clear things. Hindi po lahat ng paghihirap punishment. Yes. Minsan warning. Minsan wake-up call sa atin. Minsan paalala ng Diyos, anak, bumalik ka na. Noon, nangihingi ka sa akin ng bagong sasakyan, binigay ko, tapos ngayon kinalimutan mo ako. Ang Diyos ay mapanibughuing Diyos. God is a jealous God. Na nagsiselos ang Panginoon kapag may mas higit kang pinapriority kesa sa Kanya.
Nasaan ba ang Panginoon sa buhay natin? Nasaan ba ang Diyos sa listahan natin? Dapat number 1 si Jesus. Huwag mong unahin at sambahin ang trabaho mo. Huwag mong unahin at ilagay yung professionalism mo. Unahin mo sa listahan ng Diyos. Kaya magpapasalamat lagi tayo. Look what, sa lahat ng mga testimony, unang sinasabi natin, maraming salamat sa Panginoon. To God be all the glory. Pero huwag lang maging mayabang ha. Nakapasa ako ng board exam. Yes. Partida, hindi pa ako nag-aral niya. Glory to you, Brad. Glory to you, sis. Nag-exam ka ng boarding. Praise the Lord. Isang araw ko lang yung pinag-aralan. Yung mga classmate ko, ilang buwan na nag-aaral. Ako, isang gabi lang. Nakapasa. Partida yan, hinulaan ko pa yung iba. Hindi ikaw na. Glory to you. Now, balikan natin yung story ng prodigal son in Luke chapter 15. Sabihin natin ito na yung prodigal son sa Luke chapter 15, hindi po siya nagising nung naubos ang pera. Hindi siya nagising nung iniwan siya ng kanyang mga barkada. Hindi po siya nagising nung wala na nag-i-invite sa kanya. Hindi siya nagising nung bumagsak ang kanyang reputasyon. Pansinin po ninyo. Hindi siya nagising nung naubos ang resources niya. Nagising siya nung nagutom siya. Pagkagutom niya, naalala niya kagad doon sa bahay namin. Punong-puno ang lamesa namin ng mga pagkain dito. Kahati ko ang mga baboy. Kumbaga parang sa panahon natin yan, ang kinakain pala noon ng prodigal son, pagpag. Nakikihati siya. Literal yung kanyang gutom na nararamdaman. Yung kumakalam yung sikmura niya. Yung baboy ang kasama niya. Nakikihati pa siya. Yung wala na siyang choice, yung pagkain ng baboy na ang gusto niya. Yung gutom na hindi lang sa tiyan, kundi gutom sa dignidad. Gutom sa purpose, gutom sa pagmamahal ng kanyang ama. Itong prodigal son, may kayabangan to eh. Tanong yung mga katabi mo, mayabang ka ba? Brad, mayabang ka ba? Mayroon, Pastor. Mayroon. Mayroon. Pag sumagot ng hindi yan, mayabang yan. Yes. Mayroon. Mayabang talaga lang. Kapag pag sinabi mayabang ka ba, oo, agad ang sagot! Yes. Pag lalong sinabi niyang hindi, mas ubod ng yabang yan. Bakit ko nasabing mayabang ang prodigal son? Gusto niya kasi patunayan na kaya niya sa kanyang sarili. Nag-decide siyang aalis ako. Kaya ko to. No guidance, no accountability, no wisdom, and no prayer. Sarili ko to. Kunin ko na yung yaman ng tatay ko, akin na pa. Alis na ako sa poder mo. Oh, alis. Nung naubos yung resources, nung wala na makain, nung palaboy-laboy na sa kalsada, kanye. Oh, naubos ang pera. Punta sa mga babuyan. Doon nakikihati ng pagkain. Now church, this is independence driven by pride. Kayabangan pala yan. Yung sasabihin mong kaya ko. Yung sasabihin natin kaya ko to. Kahit wala kang Panginoon. Grabing kayabangan yun pag sinabi natin, kaya ko to. Kahit wala ang Panginoon. Sariling sikap ko ito. Sariling pagpupundar. Ipon ko ito. Hindi. In the first place, habang humihinga ka, hindi mo kaya pag wala ang Diyos. Yung hininga ng hinalanghap natin, oxygen na mula galing sa Panginoon yan. Tanggalin ng Diyos ang carbon dioxide, ang oxygen, ang H2O, ang tubig. Mabuhay kaya tayo? No. Kayabangan. Alam niyo mga kapatid, ang kayabangan matindi talaga yan. Nanlalamon ng ano yan, pagkatao. Pag hindi natin binantayan ang sarili natin, tapos nakaka-acquire ka na ng accomplishment, pinapakain, ginagano ka ng Diablo, ginagatungan, ESP, kaya mo yan. Kaya mo yan, Michael.
Kaya mo yan, magtrabaho ka lang. Sige. Kaya mo yan. Hindi mo kailangan ng Diyos. Kaaway pa naman, 24 oras. Pag nagiging mayabang pa naman ng tao, no? Ang layo ng nararating din sa kahambugan ng tao. Minsan nakita mo ng dumaan, hindi mo pa kinamayan, no? Okay kung excuse na hindi mo napansin. Pero yung nakita mo, hintayin ko ang unang kumamay sa akin yan. Wag ganon! Sabi mo sa atin mo, wag ganon! Pansinin mo yan! Porkit ba mataas na pinag-aralan mo, hindi mo napapansinin si kapatid? Alam niyo mga kapatid, bilang isang matured at may pinag-aralan, makinig kayo. Sa mga pinag-aralan, yung mga taong mababang pinag-aralan, hindi lahat kasi tayo pantay-pantay at antas ng buhay. Tayo mismo ang umapproach sa kanila. Hihiya yan sila. Kaya minsan na nagsasama, yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ito lang kami. Pero dito sa church, pansinin natin, wala dito sa Muntinlupa Church yan. Nagbabatian tayo eh. Perfect. Kaya minsan ang bulong ng kaaway sa atin, yung kayabangan natin. Pagpasok ka ng church, oh. Ano ka? Sikibuloy? Kita mo na, hindi mo pa kinamayan, iniwasan mo. Sasabihin mo, lapit ka rin sa akin. Ikaw, siya ako nagkakamay, tingnan mo. Pero hindi mo sinisisipan ka na dyan. Hindi mo magkakamay. Siya ako nagkakamay sa'yo. Ang bulong ng demonyo, no? Palampahan natin si Jesus. Yung prodigal son, church, doon niya na-realize, mas mabuti pa ako sa bahay ng aking ama. Kapag nagugutom ang kaluluwa mo, church, hindi ka tinatanggal ng Diyos. Tinatawag niya tayo. Yung prodigal son, ang maganda sa kanya, nagpakumbaba po siya. Sabi ng isang pastor, alam nyo mga kapatid, kapag hindi ka makuha ng dyablo sa kayabangan, tuturuan kanyang iyabang ang pagiging humble mo. Yes, right. Come on, sige. Mga tao naman na minsan, hindi naman talaga boastful ang ugali. Parang tahimik lang, quiet lang. Pero dahil minsan sa pagiging humbleness natin, pag hindi tayo makuha ng dyablo sa kayabangan, tuturuan niya tayong iyabang ang pagiging humble natin. Nakakuha niyo ako? Amen. Hindi ka tayo makuha ng dyablo sa kayabangan. Hindi ka makuha Jun ha. Tuturuan kitang iyabang ang pagiging mapagpakumbaba mo. Ano ang humor sense ng aking sinasabi mga kapatid? Minsan kaya tayo spiritually hungry kasi mas busog pa tayo sa Facebook kaysa sa Revelation. Mas kabisado pa natin ang mga kalokohan kaysa sa mga bagong awitin. Kasi ko lang mga kapatid, yung mga bagong awitin natin, more on mga new generations ang lang ang nakakakabisado, nakakaalam. Mga magulang, i-familiarize nyo rin po ang awitin. Yung mga bagong kanta natin, namnamin din natin ang mga mensahe ng kanta. Kasi ang gaganda ang pag-iiwanan po kayo yan. Paano kung walang lyrics? Ganyan-ganyan ka lang. Hallelujah, hallelujah ka lang. Kapatid, kabisuduhin, i-familiarize natin yung mga bagong awitin. Sabi ni David dyan I will sing a new song. Isa hindi naman po talaga masama kumanta ng old songs. Pero sabi ni David din, sing a new song. Amen? Amen ba mga magulang? Kanta rin, familiarize nyo rin po ang mga bagong awitin para makasabay po kayo. Ang gaganda kaya ng mga mensahe ng mga bagong awitin. Tago sa puso Kanina mga kapatid, hindi sa pagmamayabang, doon napapaiyak ako sa presensya ng Panginoon. Sabi ko, yung mga kahit yung mga Bisayang awitin, hindi ko man maintindihan. Pero salamat Lord, nangungusap ang mga kanta mo sa puso ko. Ibig sabihin, effective mga kapatid ang mga awitin natin.
Hindi naman hinahanap ng Panginoon ang quality ng boses, Brother Jeff. Basta nasa tono ang boses natin. Di ba, Michael? Hindi hinahanap ng Diyos ang quality ng boses. Sabi ko sa'yo, 100%, hindi quality ng boses ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Panginoon, quality ng puso. Nasa tono dapat ang ating mga puso. Kahit yung boses natin, Brother Jeff, papuntang monumento, ikaw, Brother Michael. Listen! Kahit sa liwat ang awit, ang kanta ng boses natin, basta nasa tono ang ating mga puso. Kalulugdan po ng Panginoon yan. Pero huwag mo na lang lakasan, nakakainis rin kasi minsan. Ang kanta ng Amazing Grace. Malayo na mga kapatid. How sweet the sound. Kaya ganun kayo, hinaan mo lang kayo. Sakit sa tenga pag magkatabi tayo. Natawahan ako ni Junjun, oh. Praise the Lord! Palakpakan natin si Jesus. Masaya lang ba tayo ngayon, mga kapatid? Sino excited dito sa Noche Buena? Hindi, kay Bandog lang eh. Mga kapatid, 500 mga kapatid. Nainis ako nung napakinggan. Pinag-usapan namin doon sa Cebu. Grabe yung 500 pesos ng Chibuena. Pinanindigan talaga ng DTI, no? Ano ba naman yan? Isang andoks lang yun eh. Hindi ka ba andoks, ha? Mga kapatid, no? Doon sa church, hallelujah. Ate Jo, tama ba? Gagawin natin ulit yung mga prutas. O, prutas tayo mga kapatid, ha? Huwag lang mawala yung pagiging Kristyano. Pakawan tayo na pagprutas, pinamimigay na mga kapatid. Hallelujah. Para sa atin lahat yan. Mga prutas. Season ba ng mga fruits ngayon? Ano ba mga fruits na binibenta ngayon? Baka puro saging tayo dito mga kapatid. Puro mga kit tayo lahat. Praise the Lord. Sarap talaga pag sa December na ng mga kapatid, parang nakakita. Basa na ng mga bonus. Kasi yung mga tao natin yung bonus na. Sabi niyo, boss! Bossing! Boss Jeff! Alam mo to, sir, no? Itong dalawa, problemado lagi sa kwarto. Isa nakaka-irita na. Ang ganda ng kwentuhan biglang. Hello? 3SM. Sabi ni Virgil, kailangan ba ng ilang table ang kailangan dyan? Nakaka-busy itong mga ito. Minsan ikaw, sir, trabaho. Ako, ito, naghahanap ng kausap. Ang gagawin ko, wala akong kausap. Tapos paggabi, lalakas humili. Parang yung mga laban nila, parang si Vegeta at saka si San Goku. No? Sa ingay ng boses, mga kapatid. Hallelujah. Okay, malapit na ako matapos. Point number 4. Signs that spiritual hunger is hitting hard. Here are the signs na hindi ka lang pagod. Spiritually hungry ka na. Number 1, easily irritated. Kahit sa maliit na bagay, naiirita ka na. Ano ba yan? Ano ka galit? Isa ka na, ano ba? Pangalawa, lost. Lost ang direction kahit may plano naman. Pangatlo, dry. Dry kahit nasa church, kahit nasa gawain. Pang-apat, empty. Kahit successful naman. Ang 5, nababawasan ang passion. Saan? Sa ministry. Nababagod. Ang 6, hindi masaya. Kahit puno naman ng blessing. Hello? Number 7. Naghahanap ng worldly escape. Kahit mga unhealthy relationship, hinahanap mo. Kapag nararamdaman nyo po ang mga bagay na ito, hindi lang po stress yan, kapatid. Hindi lamang po burnout yan, church. Hindi lang yan ordinaryong pagod, kapatid. That is your soul saying, feed me,
I am dying. Kaluluwa mo na ang nagsasabi sa'yo, pakainin mo ako, malapit na akong mamatay. Feed me! Kung nakapagsalita yung kaluluwa sa atin, isa nangungusap yan eh. Feed me! I am dying! Puno na ng worldly pleasure. Pleasure ka, Brad! Pakainin mo naman ang salita ng Diyos. That is your soul saying, feed me! I am dying. Point number 5, what to do when spiritual hunger hits hard. Number 1, feed on the Word daily. Hindi sapat ang isang Sunday preaching para sa isang buong linggo. Tandaan niyo po yan. Parang kumakain ka ng sardinas, Lunes, tapos sunod ang kain mo, linggo na agad. Kulang yun! Busog ba ang katawan mo? Hindi. Busog ba ang spirito mo? Hindi rin. Hindi ko makalimutan yung sinabi ng isang preacher, hindi sapat ang linggo lang na pagsamba sa 24/7 na Diablo na nagtatrabaho. Imagine the word of the Lord says, meditate it day and night. Every day yun eh. Paano kung sabihin ko sa inyo, listen to this, hindi pa rin enough lahat ng gawain ng church to feed enough and to satisfy your soul. Because we need the word of the Lord daily. Araw-araw yan. Kailangan nating manalangin araw-araw. Ito kahit mahirap, guilty ka man o hindi ka guilty, pero kinakailangan mo magbasa ng Bible araw-araw. Dahil po yan. Guilty ka man o hindi ka man palabasa ng Bible, sabihin ko sa iyo, kinakailangan po natin magbasa ng Bible araw-araw. Kailangan natin pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Dahil yan ang panangga mo sa kaaway. Sa 24 oras na Diablo na nandidisib sa atin. What Paul says in Ephesians chapter 6? Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand in the wiles of the devil. Why? For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness, against spiritual wickedness in high places. What is the whole armor of God? The helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the sword of the Spirit, the shield of faith, the belt of truth, and the shoes of peace. Suotin mo yan, kapatid. Suotin mo yan. Sabi mo sa katabi mo, suotin mo to. Suotin mo ang armor of God. Matibay ka na sundalo kapag, diba? Pag masaksakan dito, may breastplate of righteousness ka. Pag nabukbok ka ng espada sa ulo, may helmet of salvation ka. Hindi ka matatalisod dahil may shoes of peace ka. Pangalawa, make time for God even when you don't feel like it. Ang tunay na gutom, dinadagdagan, hindi inaantay. Make time for God even when you don't feel it. Maglaan tayo ng panahon. Kahit hindi mo gusto, kahit pangit ang araw mo, kahit sira ang araw mo, kasi sa trabaho, kasi sa pamilya, sira na anak ko nila. Minsan, di ba, pag gising mo sa umaga, ang ganda ng gising mo, nakapagkape ka na, nakapag-pray ka na, pero pag bigla-bigla sabi yung anak mo, pa, pwede baon. Sira na araw mo buong araw. Make time for God even when you don't feel it. Pangatlo, remove junk food. Ito, limitahan natin. Toxic entertainment. Unhealthy relationships. Oh, hallelujah. Ulitin ko. Toxic entertainment. Unhealthy relationships. Endless scrolling. Empty conversation. Worldly influences. Iwasan natin yan. Limitahan natin yung mga bagay na yan. Kakainin ng oras mo yan. Pangapat, find godly community. You grow when you walk with people who feed on God's Word. Gusto mo maging matibay?
sumama ka sa mga matitibay na pananampalataya. Sa school, pag pabobo-bobo ka, dumikit ka sa mga matatalino, hawaan ka. Di ba? Pag pabobo-bobo ka sa math, sino dito mahina sa math? Dami mahina sa math. Thank you for admitting. Pag mahina ka sa math, dumikit ka sa math, dumikit ka sa akin. Dumikit ka, boss. Dumikit ka rin sa matatalino. Nahahawaan ka ng katalinuhan. Ito yung tipong abobo-bobo ka na, tapos didikit ka pa sa mga barako na walang ginawa kundi magyosing, tambay, hindi gumagawa ng assignment. Tambay na lang, huwag na yung mga assignment. Sino dito dati papasok sa school lasing? Ano ba dito? Dati yan? Pag ikaw pala pinarkada ko sa'yo, mahawa ko sa'yo dati. Eh tabi kayo sa mga malalakas, matitibay ang pananampalataya. Lalakas ka dyan. Ang sabi ng Proverbs, as iron sharpeneth iron. Dikit ka, makipagkiskisan ka sa bakal. Number 5, run back to God immediately. Don't delay. Don't wait for life to collapse. Don't wait for crisis. Don't wait na wala ka ng choice. Listen to this. Seek Him now. Hanapin mo na ang Panginoon. Kapag nakakaramdam ka na ng mga sintomas na panghihina ng mga nabanggit ko, hanapin mo na ang presensya ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag mong hintayin na buhay mag-collapse, kumuho pa. Hanapin mo na ang Diyos sa time na para malulugtok ka na, sa time na mag-collapse ka na. Hanapin mo na ang katapresensya ng Panginoon. Huwag mo nang hintayin na kumuho ka na. Huwag mo nang hintayin na nataso ka na. Huwag mo nang hintayin na napagod na ang lahat, na hindi ka na makabangon. Habang malakas ka pa, hanapin mo na ang Panginoon. Habang may strength pa, maglingkod ka na sa Diyos. Dahil darating ang araw, mga kapatid, mawawala ang ating strength. Tatanda tayo. Kaya young people, listen to me. Hear me right now. Habang may lakas ka pa, tumawag ka. Ibigay mo ang lakas mo sa Panginoon. Young people, may hangganan ang lakas natin. Hanggang malakas na tayo, tumawag tayo sa ating Panginoon. Come on, worship right now, worship right now. The Lord is here, come on, hallelujah. Huwag mo hintayin na mataba ka pa. Huwag mo hintayin na malugtok ka pa. Habang may lakas ka pa, kapatid, purihin at sambahin mo na ang Panginoon. God is calling you right now. God is talking to you right now. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, mahal ka ng Panginoon, kaya ngayon pinapaalalahanan ka na ng Diyos. The words of the Lord are powerful right now. Mahal tayo ng Panginoon, kaya tayo pinapaalalahanan ngayon. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Come on, revival is here right now. Revival is here. Just open your mouth and start talking. Start to worship His name. When was the last time you speak with other tongues? When was the last time you cried? When was the last time na naramdaman mo ang presensya ng Panginoon? Kapatid, seek Him now. Magpanumbalik ka sa Diyos. Come on, talk to God. God is here. Talk to God. Talk to Him. Talk to Him.
Come on, may mga napupuspos na. Just concentrate to Him. Mahal ka ng Panginoon. Iniibig ka ng lubos. Ipanumbalik mo yung first love mo sa Panginoon. Nung una ka nakilala, mainit ka sa gawain ng Diyos. Ipanumbalik mo yan, kapatid. Woo! Wala tayong ibang kailangan ng Panginoon lang. Run to Jesus. He is the bread of life. He is the living water. He is the word that never fails. Come on. Sige, kinakausap ka na ng Panginoon. Huwag mong pigilan yan. Sabihin ko sa'yo, huwag mong pigilan yan. Ituloy mo yan. Come on, mahaba ang oras natin. Sige. Sige. Come on. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, 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 yes. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Come on, speak to us, Lord. Have it your way, oh God. Have it your way. Huwag mong pigilan ang pagpupuri mo ngayon. Hayaan mo na puspusin ka ng Diyos ng kanyang pag-ibig, ng kanyang makapangyarihang salita. Come on, come on. Yes, come on at the back, at the front, in the middle. Worship Him. Come on, sige. Sumigaw ka. Sigaw mo ang pangalan ni Jesus. Salvation is here. Come on. Come on. Come on. Marami na napupuspos. Marami na bumihiyak. Marami na speaking